Ngayon, mga kababayan, alam ko ito gusto niyong marinig ito, eh, 'no? Harry Roque, hmm. PH government, 'no, submitted Interpol Red Notice request versus Harry Roque. Naku po, ayan, DCBB Super Radio, Dr. Casio, mayroon na siyang Interpol Red Notice, si Cassandra Leong. At yung dalawa na yan, mga kababayan, kumbaga doon nga naisip ng gobyerno na si Roque siguro ang talagang ano, ang lawyer ng Lucky South, no? Si Roque talaga ang lawyer nitong sila Alice Guo. 'Yun. 'Di ba? Sabi ni John Vic, wag lang punta sa Russia, Myanmar, Puerto Rico at iba pang bansa kasi walang connection doon ang to capture them. Oh, okay. Baka pumunta nga diyan 'yan, no? Eto ho, mga kababayan. Dr. Casio, the Philippine government already submitted a request for red notice international arrest para kay Ginoong Roque. No, Attorney Harry Roque, mahirap lang kasi nagpo-project siya na siya di umano ay biktima ng political persecution. Wala namang ganun. Totoo ho, mga kababayan. At mahihirapan din talaga si Roque makakuha ng kanyang asylum, mga bossing. Bakit to? Eh syempre, ang Netherlands ho, hindi naman po aanga-anga. Isang bansa nga yan eh, no? Hindi ho aanga-anga. Oh, sinabi, kinuwento ni Roque na siya ay ginigipit ng gobyerno ni Marcos Jr. Ganun lang yung sasabihin, papaniwalaan na, maniniwala po kayo. Hindi, mga bossing. Siyempre ho, iimbestigahan nila yan. Aalamin ng Netherlands, oh, Pilipinas, ito yung sabi nung mamang ito. No? Ito ang sabi ni Harry Roque na ginigipit nyo daw siya. Dahil daw sa pagsuporta sa dating presidente ng Pilipinas na si Digong. Ganyan. Siyempre, aalamin nila ho yan. O, ngayon ha, sasabihin ni Roque, sasabihin ng Pilipinas, hindi ho. Meron po kaming mga ano niyan, meron po kaming mga ito meron po kaming mga ebidensya na meron po kaming mga pagdinig na ginawa. Ang Kongreso ng Pilipinas may pagdinig na ginawa laban kay Harry Roque at nung meron siyang hindi maipaliwanag doon sa kanyang kaperahan, tapos nakita yung mga papeles, dokumento, bank account niya doon sa Pogo. Tapos nahuli yung isang Chinese doon sa bahay niya. Yun po yung connection. Saka na po nagtago. Tapos ngayon po, related po sa Pogo, meron siyang kaso na human trafficking din po. Siyempre, papakinggan, titingnan ng Netherlands. Oo nga, baka pag tinataka na yung asylum ni Roque, ala na. Tapos sabay pasok po ang International Police. Sabay pasok po ang Interpol. Ay, naku po mga kababayan. Ihahatid na po si Harry Roque. Malamang ihatid na, iuwi na po si Harry Roque. Sabi ni Legazpi, 1957, correct Mark, dito pa sa Europe, mahigpit din ang FBI at Interpol connection. Mahuhuli sila. Correct. No? Baka kayo mga DDS, pilit nyong itinatago, pilit nyong pinagtatanggol si Harry Roque, ha? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, mag-live ka ba after sa birahan? Oo, live tayo dun pagkatapos natin dito sa sa Mark Ramos channel. Lilipat po tayo sa Birahan PH. At ayan nga po, nakalagay diyan, nakapin po diyan kay Joseph Del Rosario, no? Nasa taas, pipindutin niyo lang po 'yon. Lilipat na po kayo sa Birahan PH. Huwag niyo muna pindutin, no? Tatapusin pa natin itong mga ito. Baka po pag na-aresto, nakuha, nahuli na yan, mga boss. Baka ikatuwa pa ni Roque. Bakit? Ay nako, hindi na siya magpapaderder. Derin natin si Ronnie Liang. Tingnan natin kung mapapataple si Ronnie Liang. Hindi na ho ganon. Dahil doon sa loob ng oblo, mga kababayan, lahat po doon, automatic, nasa sobrang init, nakahubad na po. Sa sobrang init sa sobrang init, dikit-dikit silang matulog, ayun, ikatutuwa ni Roque yun, mga kababayan. Sabi ni Messi, DDS ako. Ano ngayon? Ano ngayon? Di ba? Inaantay namin yung mga papiso-piso comment ninyo, mga DDS. Tapos eto pa, ang ikasasaya, magiging kasiyahan ni Roque.
pagdating sa Oblo. Ano po, naku po, madaming tubo dun, mga boss. Madaming tubo ho sa loob ng kulungan, mga kababayan. Tubo! Oo, puwedeng maglinis si Roque ng tubo doon sa loob ng kulungan, mga kababayan. Alam niyo po, 'di ba 'pag nililinis yung tubo, 'di ba po gaganyan siyempre lalo na pagka kinakalawang na, ang daming kinakalawang na tubo do'n. Ano ho, mga kababayan? Oh, ang ibig ko sabihin dito na tubo, mga bossing, ay yung tubo ng mga lababo. Kasi po yung mga preso ang naglilinis po nung mga yon, mga kababayan. Hindi ang sabi ko maglilinis ng tubo, hindi po tutubuhan si Roque, okey? Iba ho yun mga boss Jepamo sir, yung tutubuhan si Roque, bahala kayo kung ano gusto niyo isipin dun. 'Di ba? Basahin muna natin 'to. The Philippines has requested that the International Criminal Organization or International Criminal Police Organization, Interpol, issue a red notice against former presidential spokesperson Harry Roque for alleged qualified human trafficking according to Winston Casio, spokesperson ng Presidential Anti-Organization Crime and Commission, PAOK. No? The Philippine government already submitted a request for a red notice and Interpol international arrest warrant para kay Ginoong Roque. Nako Roque, ayan na. Yung itsura ni Roque ho, mga bossing, yung itsura ni Roque ngayon, na-stress na. Mas lalo pa hong magiging stress yan. Mahirap lang kasi nagpo-project siya na siya di umano ay biktima ng political persecution. Wala namang gano'n. Lahat naman nakadepende sa ebidensya, correct. Just difficult, in English lang 'to, no? In May, warrant of arrest were issued against Roque, Lucky South 99, Representative Cassandra Ong, and other 48 qualified human trafficking. O yan talaga ang kakarapin ni Roque, mga bossing. 'Pag naioblo na ho yan, naku, saya niyan ano? Sabi ni Sir Ed Ong, "Yehey, may DDS na tayong bisita." Wala naman, 'di naman nag-comment, 'di tinuloy. Sabi nila, "DDS ako." Natakot natakot yata sa inyo. Oh, iba-bash niyo daw yung DDS, natakot sa inyo. Hindi na tumuloy, mga kababayan. Kaya ho eto, mga boss chief amo sir, naku, laking saya ngayon ni Roque. Bakit? Kapagka yan nakuha, nahuli, naipasok na sa oblo, biruin mo, gumanong ka, tumagilid ka, no? Siyempre sa kulungan 'no, dikit-dikit 'to mga kababayan, eh. Pagka tumagilid si Roque ay naku po mga bossing. Ay, happy. O kinabukasan naman, doon naman sa kabila ang pihit ni Roque. Oh, alam niyo diyaan sa loob ng kulungan 'no, may sinasabi na buhay prinsesa o gagawing prinsesa ho mga kababayan. Eh, ang pagkakaintindi ko doon sa gagawing prinsesa 'no, siguro yung mga VIP, mga high profile. O yan, wag niyo akong ano, wag niyo akong pangunahan do'n sa naiisip ko. High profile ano, eto, yun hindi naman ako nakulong, 'di ba? Hindi naman ho ako nakulong mga kababayan, kaya hindi ko alam. So iniisip ko buhay prinsesa, VIP si Roque kasi malaking tao, 'di ba? Sabi ni Sir Jorge Edralin, true 'yan, kasi walang babae do'n. Oh, hindi ang iniisip ko buhay prinsesa ibibigay sa kanya lahat, 'no? Sige nga, i-educate niyo nga ako diyaan sa buhay prinsesa ni kung sakali na pumasok si Roque kung ano. Kasi ang iniisip ko diyan, VIP. Oh, dahil nga dating spokesperson ni dating Pangulong Duterte, itatrato siya na ano diyan, na mataas agad, 'di ba? Gano'n, yung ibibigay sa kanya lahat, ayun. 'Di ba? Parang ano, parang kumbaga best friend nung mga kakosa niya. Ginagawa nilang wife yung mga ganyan. Oh, kumbaga, yan parang, dahil ikaw ay VIP, gano'n po ba Sir Jorge Edralin? Dahil ikaw ay VIP, 'no, mataas ang tingin, tagaluto, tagalaba, tagamasahe, o 'di ba? Gano'n. "Hoy, DDS ka, may bayad ka," 'di ba? Sabi, "Hindi, ano po ba yung ano, ginagawa nilang buhay prinsesa do'n?" Ay, tinutorjak sa puwet? Gano'n?
Ganun ba? Dahil walang babae nakahalo, ginagawa nilang babae, tutubuhan yung wet packs. Naku po, ganun pala dun. Naku, Roque, mas magiging maligaya ka pala diyan ano? Bukod sa iniisip ko na buhay reyna na VIP, eh, aayon pa pala sa pagkakataon mo, Roque. Oh, 'di ba, mga kababayan, aayon pa pala sa pagkakataon ni Roque, mga bossing.